Weekly Neutralizer News Report. Magandang araw Pilipinas, kasama ang mga Neutralizer Aguila Troopers, aming ihahatid ang mga balita mula sa isang linggong kaganapan sa 73rd Infantry Neutralizer Battalion, 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army. Ako si Aguila Trooper Lady Grace Pipito. Tutok na sa Neutralizer News Report. Headlines. Bloodletting activity, voluntaryong nilahukan ng mga kasundaluhan ng 73rd IB at information caravan kaugnay sa pagunita ng World Day Against Child Labor. Pinangunahan ng Davao Occidental General Hospital katuwang ang kasundaluhan ng 73rd Infantry Neutralizer Battalion at iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang isang makabuluhang bloodletting activity. Nasa detalye ng balitang iyan si Aguila Trooper Johnson Militado. Matagumpay na nakilahok ang mga kasundaluhan ng 73rd Infantry Neutralizer Battalion, 10 Infantry Aguila Division, Philippine Army sa isinagawang blood donation program na may temang Dugo na Alay, Dugtong ay Buhay, kaugnay sa Hospital Week na ginanap sa Davao Occidental General Hospital, Lakaron, Malita ng nasabing probinsya nitong ika-6 ng Agosto 2025. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Davao Occidental General Hospital, katuwang ang Philippine National Red Cross Davao del Sur Chapter at nilahukan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layunin ng nasabing aktibidad na makatulong sa mga taong nangangailangan ng dugo at pinapakita rin ng kasundaluhan ng 73rd IB na hindi lamang nakatuon sa seguridad ng bayan kundi pati na rin sa pagsusulong ng pampublikong kalusugan. Bago pa man ginanap ang nasabing blood donation activity, nagkaroon pa ito ng pre-orientation program sa mga volunteers. Pinapakita at pinapaalam dito ang kahalagaan at importansya ng nasabing aktibidad, mga benepisyo sa kalusugan at advokasya ng Davao Occidental General Hospital para sa mga mamamayan. Sa pahayag naman ni Dr. Glenard L. Quezada, Medical Center Chief 1 ng nasabing hospital, lubos ang kanyang pasasalamat sa 73rd IB, sa Philippine Red Cross at sa lahat ng volunteer donors sa kanilang taos-pusong pagbibigay. Sa totoo lang, ito yung record breaking. Ibig sabihin, ito yung pinakamarami so far sa nakandak namin na bloodletting activity. This activity, we were able to get at least 70 bags, units of blood. Ito yung first time na, kasi karaniwan is nasa 50 and below units lang ang isang activity. With the coordination with the men in uniform, particularly sa 73rd, nakaabot kami first time ng 70, at least 70 bags. Malaking tulong na yon para sa mga nangangailangan ng dugo. Dagdag pa ni Dr. Quezada, ang pagtutulungan na ito ay tunay na nagbibigay buhay at pag-asa sa marami. Hihikayat ko po kayong mag-donate ng dugo. Hindi ho natin dapat ikatakot yung pag-donate ng dugo. Isipin po natin, kada donate natin ng dugo, we might be saving isang buhay. One life will be saved. Of course, kami sa Davao Occidental General Hospital, being a national government agency institution, we will continue to serve not only just the constituents of Davao Occidental, but doon sa nangangailangan na pumunta dito sa hospital, we will give them the service the best that we could so that yung ma-fulfill natin, ma-alleviate yung kanilang suffering at maibsan yung mga pangailangan, lalo na ngayon sa pangailangan sa dugo. Ang pakikilahok sa mga blood donation drive ay patunay na kanilang malasakit sa kapakanan at kalusugan ng sambayanang Pilipino. Ipagpapatuloy ng 73rd IB ang pagsuporta sa mga programang nagliligtas ng buhay at nagpapasigla sa kulturang bayanihan. Ang bawat patak ng dugo na ating inalay ay sumasalamin sa ating panata ng serbisyo, sakripisyo at malasakit. Mula dito sa munisipyo ng Malita, probinsya ng Davao Occidental, Aguila Trooper Johnson Militado para sa Neutralizer News Report. Nakilahok ang kasundaluhan ng 73rd Infantry Neutralizer Battalion sa isinagawang information caravan na pinangunahan ng Department of Labor and Employment Davao Occidental. Nasa balitang iyan si Aguila Trooper J. Garcinia.
Matagumpay na isinagawa ang Information Caravan bilang pagunita ng World Day Against Child Labor na pinangunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE, Davao Occidental Field Office, kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at stakeholder na ginanap sa New Malita Gym, Poblacion Malita, Davao Occidental nitong ika-6 ng Agosto 2025. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong wakasan ang child labor sa pamamagitan ng pagtugon at paglapit ng mahahalagang serbisyong panlipunan at pagbibigay ng tamang impormasyon. Kabilang sa nasabing programa ang pagsasagawa ng medical mission, PhilHealth registration, distribution of food packs at iba pang serbisyong caravan na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga bata at maiwasan ang child labor. Bilang suporta, inilahad ng 73rd IB ang kanilang kakayahan, kagamitan at serbisyo kasama ang pamamahagi ng leaflets tungkol sa Army recruitment at alamin ang West Philippine Sea. Samantala naman, libreng gupit din para sa mga kabataang dumalo. Laking tuwa at saya ng mga kabataan at nabigyan ng pagkakataon na masubukan ang makagamitan ng Philippine Army. Sa nakasundaluhan ng 73rd IB ay patunay lamang ang pagsuporta sa mga programang naglalayong sugpuin ang child labor at itaguyod ang karapatan ng bawat bata. Sama-sama nating itaguyod ang kinabukasan ng kabataan para sa isang ligtas, payapa at makataong lipunan. Mula dito sa munisipyo ng Malita, probinsya ng Davao Occidental, Aguila Trooper J. Garcinila para sa Neutralizer News Report.